Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapana-panabik na kwento. Simulan na po natin. Nasaan na ba yung corned beef na binili ko kahapon? Dito ko lang yung nilagay sa lamesa. Anton, kinain mo ba yung dalawang corned beef? Hindi po ate. Yung natirang itlog po ang binaon at kinain ko kahapon. Tsaka wala naman ako nakita ang corned beef dyan ha. Sigurado akong nilapag ko yun dito eh. Sa susunod na araw pa naman ang sahod ko. Yun pa sana ang uulamin natin ngayon. May natirang noodles pa naman po sa ibabaw ng aparador. Yun na lang po ang lulutuin ko. O sige. Napalingon ang magkapatid nang mapadaan si Stella sa kanilang harapan. Bit-bit ang niluto nitong corned beef at dela sa inuupahan nitong silid. Natuon pa ang pansin ni Jessa sa pinggan nito bago tumingin sa babae. O Jessa, nakapag-almusal na ba kayo ni Anton? Hindi pa nga Aling Stella eh. Magluluto pa siya ng noodles. Hindi ko na kayo mabibigyan nitong ulam namin ni Arnulfo dahil babaunin pa niya to sa trabaho eh. Ay nako, kailan ba tayo yayaman nito para hindi na tayo nagtitipid sa pagkain? Ate, may nakita akong 2 lata ng corned beef dun sa basurahan. Baka yun yung hinahanap mo. O siya, maiwan ko na kayong dalawa riyan ha. Gutom na kasi si Arnulfo eh. Bahagya pang napalingon si Stella sa binatilyo bago pumasok ng inuupahan nilang silid. Napabuntong hininga ang dalaga nang puntahan ang basurahan sa kusina. Hindi siya nagkamali na yun ang corned beef na binili niya dahil yun ang madalas sa brand na kinukuha niya sa grocery store. Ito yung binili ko, Anton. At ito rin ang ulam ni na Aling Stella ngayon Hindi kaya kinuha niya at niluto ate? Masama naman namang bintang. Pero hindi naman siguro imposibleng kinuha niyang mga to. Baka napagkamalan niyang kanya. Dahil dyan ko lang nilapag sa mesa eh. Nakalimutan ko kasi kahapong ipasok sa kwarto natin. Ate, kahit naiwan mo pa yan kung hindi siya interesado, hindi niya yun kukunin. Kaya sa susunod, huwag mong ilagay kung saan-saan ang mga gamit mo. Ate, alam mo bang may usap-usapan ako naririnig tungkol kay Aling Stella? Umiral na naman yung pagkachismoso mo. Hanguin mo na nga yung noodles para makakain na tayo. Narinig ko mula sa ibang nangungupahan rito na may kakatihan daw ang kamay ni Aling Stella. Nangunguha raw siya ng gamit na hindi sa kanya. Psst! Bibig mo. Mamaya marinig ka nun, magalit yun sa'yo. Napakamot na lamang si Anton sa kanyang tagiliran nang kurutin siya ng kanyang ate. Bagong nangungupahan silang magkapatid sa isang silid sa bahay na pagmamay-ari ni Lolo Delfin. Doon pinili ni Jessa na manuluyan sapagkat bukod sa malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan ay mura pa ang singil sa kanila. Sa isang kusina lamang nagluluto ang mga boarders. May malapad na lamesa kung saan maaari silang kumain. May poso sa labas ng bahay at may 4 na banyo. Kaya maswerteng nangungupahan sa bahay ni Lola Delfin dahil sa bukod na mura na, mabait pa ang matanda. Pumasok ng silid ang magkapatid at doon na lamang kumain ng kanilang almusal. Sa susunod, huwag mong iwan sa labas sa mga pinamili mo ate. Panty at bra nga nawawala sa sampayan. Pagkain po kaya. Saan mo naman nasagap ang kwentong yan? Kay Ate Dina. Kahapon kasi nagkasagutan sila ni Aling Stella. At yun ang pinagawayan nila. Mambihira ka talaga. Sige na, ubusin mo na yung noodles. Busog na ako. Paano yan ate? Wala kang baong ulam sa trabaho ngayon. Mangungutang na lang muna ako kay Mara o di kaya hihingi sa kanya. Sige na, aalis na ako. Pagkatapos mong kumain, hugasan mo mga pinggan at maglaba ka na rin ha.
Opo, ate. Buhat ng mamatay ang kanilang ina at iwan sila ng kanilang ama. Si Jessen ang tumaguyod at nagpaaral sa kanyang kapatid na si Antona. Nagtatrabaho siya sa tindahan ng mga tela bilang sales lady. Nilalakad lamang niya patungo sa pinagtatrabahuhan sapagkat hindi naman yun kalayuan sa bahay na kanilang inuupahan. Samantala, napakunot ang noo ng binatilyo nang lumabas siya sa inuupahang silid. Nakita niyang naghahalungkat si Aling Stella sa kabinet at tila ba'y may hinahanap. Aling Stella? Ay, Itlog! Ano po bang hinahanap nyo? Ano ka bang bata ka? Huwag mo nga akong gulatin ng ganyan. Nagpupunas lang ako. Maalikabok na kasi ang mga kabinet eh. Pero bakit wala ka naman basahan kung nagpupunas kayo? Ha? Pinapagpag ko lang muna. Kukuha na nga ako ng basahan eh. Aling Stella, di ba hindi sa'yo ang pabango na yan? Ha? Nakita ko po kasi na naiwan dyan kanina ni Ate Dina eh. Baka hanapin ho niya yan mamaya. Oo, ano ka ba? Itatago ko lang naman to. Baka kasi makuha ng iba at hindi ibalik sa kanya. Alam mo namang marami tayong nangungupahan dito. Mahirap ng paglaruan ng mga bata. Ang mga bata pa talaga ang pagbibintangan mong nangunguha ng mga gamit. Eh, ikaw naman talaga. May sinasabi ka ba, iho? Ay, wala ho. Maghuhugas na po ako ng pinggan. Sasabihin ko na lang mamaya kay Ate Dina na sayo niya kunin ang pabango niyang naiwan sa ibabaw ng cabinet. Napaismid pa ang babae sa binatilyo, kaya't lihim na natawa si Antona. Lumabas siya ng bahay at doon na sa poso naghugas ng pinggan dahil merong tao sa lababo. Napansin niyang pumasok sa gate si Lolo Delfina. May dala itong plastik at nilapitan siya nito. Magandang araw po, Lolo Delphine. Uy, iho. Ay, tapos ka na palang kumain. Ay, sa'yo na ito, oo. Ay, hindi na ako masyadong kumakain ng dilata eh. Wow! Salamat po, Lolo! Ang dami naman po nito. Mas gugustuhin ko pang kumain ng daing kaysa niyan. Yung anak ko ay panay bili ng dilata. Pero hindi naman ako kumakain eh. Ay, Lolo, Oh, maniningil na po ba kayo? Ha? Wala pa kasing sahod si Ate Jessa ngayon eh. Sa susunod na araw pa ho. naku ay, wag mo nang alalahanin yan. Hindi pa naman ako maniningil. Nandito ako para kausapin si Estela. Nandiyan ba siya ngayon? Opo, Lolo. O sige, pupuntahan ko muna siya, iho, ha? Sige po. Salamat po ulit sa mga dilatang ibinigay niyo. Sige. Tumango si Lolo sa binatilyo bago tumungo sa kinaroroonan ni Stella. Nagulat pa ang babae nang sumulpot si Lolo habang siya'y naglilinis ng kaldero sa kusina. Ay, Tay Delphine, ikaw pala. Di ba nasabi ko sa'yo kahapon na sa katapusan na po kami magbabayad sa upa. Pasensya na ho kayo Wala pa kasi kaming pera sa ngayon eh. Ay, hindi yan ang ipinunta ko rito, Stella. Narito ako dahil gusto kitang kausapin tungkol ba doon sa napabalitaan kung nag-aaway raw kayo rito sa paupahan ko. Konting hindi pagkakaunawaan lang ho yun, Tay Delphine. Pero naayos naman na ho namin yun. Ay, matagal ka nang nangungupahan dito sa akin. At alam mong ayokong nag-aaway-away kayo rito, hindi ba? Oho, Tay Delphine. Ay, nakausap ko na rin si Dina kahapon. Nung pumunta siya sa bahay upang magbayad ng upa. Ay sana, ito na ang huling beses na may maririnig akong hindi magandang nangyayari sa paupahan ko. Ito rin yung isa't isa bilang pamilya. Ay lalo na't sa isang bubong lang kayo nakatira. Pasensya na ho, Tay Delphine. Pangako, hindi na ho mauulit yun. Tumango ang matanda bilang tugon sa sinabi ni Stella bago lumabas ng pinapaupahang bahay. Matagal nang sakit sa ulo ng mga boarders ang babae dahil sa ugali nitong nangunguha ng mga gamit na hindi sa kanya.
Nakarating yun kay Lolo Delfin, kaya madalas itong pagsabihan ng matanda. Buisit talaga na Dina na yon. Parang bata na nagsusumbong. Porke napasama lang sa mga nakuha ko sa sampayan ng bra niya eh. Sasabihin pang ninakaw ko agad. Napatigil si Stella sa pagsasalita nang makitang pumasok ng bahay si Antona. Bit-bit ang isang plastik ng dilata na ibinigay ni Lolo Delfin. Tila ba'y kumislap na naman ang mga mata nito at napangisip ang nakatingin sa binatilyo nang ilapag yun ni Anton sa mesa dahil may kinuha ito sa kusina. Dahan-dahan itong lumapit sa plastik at agad na binuksan yun. Tumambad sa paningin ng babayang mamahaling mga dilata. Aba, imported tong mga to ah. Tapos ang dami pa. Hindi naman siguro mahalata ni Anton kung kukuha ko ng isa. Natitiyak kong masarap ang mga to. Aling Stella, Ay, ano ang kabayo! ginagawa ninyo? Inaayos ko lang ang plastik. Muntik na kasing mahulog ng masagi ko eh. Natuon ang tingin ng ginang sa kutsilyong hawak ng binatilyo at sa mangkok. Napansin itong napakunot ang noo ng binatilyo nang mapatingin ito sa kanya. Kaya't natalanta ang babae na binitiwan ng plastik at lumayo sa mesa. O sige ha, maiwan na kita rito dahil maglalaba pa ako. Sige po. Pasimple na naman siya. Kumakati na naman ang kamay niya at gustong kumuha ng hindi nagpapaalam. Pambihira talaga tong si Aling Stella oh. Ay, matikman ko nga tong pork and beans. Bago makapasok ng kwarto si Antona, muli na namang napadaan si Aling Stella sa kanyang likuran. Pasinghot-singhot pa ito at inaamoy ang dilatang binuksan ng binatilyo. Anton, mauubos mo ba yan? Mukhang marami naman yan ah. Pwede ko naman po itong hatiin. Para mamayang gabi may uulamin kami ni ate. Marami pa namang hindi nabuksan dyan eh. Pwede bang makahingi? Tsaka, saan mo ba yan nakuha? Mukhang mamahalin ng mga delatang yan ah. Ibinigay lang ho ito sa akin. Timing nga eh, dahil wala pa po kaming pambili ng ulam. Pahingi naman yan oh. Kahit konti lang. Ang bango kasi eh. Hati na lang po tayo. Talaga? Ang bait mo talagang bata. Napangisi pa ang babae nang ilagay sa pinggan nito ang pork and beans na ibinigay ng binatilyo. Hindi na ito nahiya dahil gawain na nitong manghingi ng ulam sa mga nangungupahan doon. Kaya't madalas na nagrereklamo ang mga boarder sa ugali nito. Anton, baka pwede naman makahingi kahit isang delata lang oh. Mamaya wala kasi kaming ulam eh. Kami nga rin po eh. Alam nyo namang nagtitipid din ho kami. Binigyan ko na nga kayo, di ba? Konti lang naman to eh. Sige na, Anton. Kapag nagkapera ako, ibibili kita sa tindahan. Papalitan ko yan ng 2 delata. Basta isa lang po ha. Oo, yung luncheon meat na lang ang ibigay mo sa akin, ha? Ayaw pa sanang ibigay yun ng binatilyo, ngunit agad yung kinuha ng babae. Napangisi pa ito at kinurot sa pisngi si Anton bago tumalikod. Ilang sandali natuon ang pansin ni Anton sa labas ng bahay nang pumasok ng gate si Lolo Delfin kasama ang binata na mangungupahan sa bakanting silid sa bandang likod ng bahay. Nagulat siya nang biglang sumulpot na naman sa kanyang harapan si Stella na nooy ngumunguya pa ng kanin. May bago tayong boardmate ah. Mukhang may pera ang taong yun ah. Ho? Hindi ko po alam. Hay nako, hindi ka kasi marunong kumilatis ng tao. Tingnan mo, tindig pa lang malalaman mo na. May kaya sa buhay. Sana lang mabait. Hindi kagaya ni Dina na napakasuplada. Kabago-bago pa lang rito, akala mo kung sino na akong umasta. Hindi ka naman naaawayan ni Ate Dina kung hindi ka nangunguha ng mga gamit niya eh. Anong sinabi mo, Anton? Ang sabi ko ho, maiwan ko na po kayo.
Dahil magliligpit pa ho ako ng kwarto namin. Tsaka maglalaba pa po ako ng uniform ko dahil may pasok pa po ako bukas. Sige na. Basta sa susunod ko na lang babayaran ang kinuha ko sa yung delata, ha? Kung maalala mo pang bayaran yun. Iniwan ng binatilyo ang babae habang patuloy pa rin ito sa pagkipag-usyoso sa bagong border. Kagaya ng inaasahan, gumawa ng paraan si Stella upang makilala niya ang bagong border. Naging matulungin siya kay Edgar. Sa tuwing may kailangan na at katanungan, siya ang nilalapitan ng lalaki. Sapagkat madalas nitong nakikita si Stella na naglilinis ng bakuran. Gawain ng babae na kunin ang loob ng mga borders. Sa gayon ay mabilis siyang makakautang o makakahingi ng pagkain sa tuwing siya'y nakikiusap. Uy, Edgar, ang aga mo yata ngayon, ah. Magandang umaga po, Aling Stella. May meeting kasi kami ngayon eh. Baka may palalabang kang damit dyan, ha? Tumatanggap nga pala ako ng labada. Sige ho. Sa susunod na araw na lang po. Sige, mag-iingat ka, ah. Sige po. Yes, kapag siniswerte ka nga naman, no? Sigurado akong malaki ang ibibigay niya sa akin pag nagkataon. Amoy pa lang ng pabango niya eh. Sigurado akong mamahalin na. Napangisi pa ang babae habang tinatanaw palayo ang naturang lalaki. Dali-dali siyang lumapit sa silid ni Edgar at pasilip-silip pa sa bintana. Bigla siyang napasigaw ng marinig ang boses ni Anton na naroon sa kanyang likuran. Ay, kabayo! Ikaw talagang bata ka. Bigla ka na lang sumusulpot. Ano po ba kasi yung ginagawa niyo dyan, Aling Stella? Nakikita mo naman nagwawalis ako rito, di ba? Tignan mo, oh. Ang daming tuyong dahon. Sus, dati hindi ka naman po nagwawalis dyan ah. Umalis ka na nga rito, Anton. Iniistorbo mo lang ako eh. Akmang hahampasin pa nito ang binatilyo ng walis tingting, kaya't kumaripas ito ng takbo palayo. Muling sumilip si Aling Stella sa bintana ng silid bago umalis doon. Kinabukasan, maagang pumasok ng paaralan si Anton dahil flag ceremony ng seksyon nila ng araw na yon. Sumusunod siya kay Edgar habang papalabas ng gate. Naroon din si Aling Stella na nagsisiga ng mga tuyong damo. Bago pa man makalayo ang lalaki, napansin ng babae na nahulog ang pitaka nito sa lupa. Kaya't pasimple niya yung binuksan. Nanlaki pa ang mga mata ni Aling Stella nang makita ang perang papel na laman ng pitaka. Kaya't dali-dali niyang kinuha yun at isinilid sa bra nito. Napansin itong kinapa ni Edgar ang bulsa at napagtanto ng lalaki na wala roon ang kanyang pitaka. Nataranta si Aling Stella, kaya't nang mapadaan si Anton, pasimple niya yung pinahinto at kunwari tinatanggal ang dumi sa uniforme nito. Anton, ang aga mo yata ah. Halika nga muna rito. Aayusin ko lang ang kwelyo ng uniforme mo. Tsaka may dumi ang bag mo. Ako na po mag-aayos, Aling Stella. Ako na magpapagpag sa alikabok sa bag mo. Oh, ayan. Wala na. Salamat. Hindi nito naisara ng maayos ang zipper ng bag ni Anton bago ito muling lumakad. Ilang sandali nahulog ang pitaka sa lupa at kitang-kita ni Edgar na nanggaling yun sa bag ng binatilyo. Napalingon pa si Anton at nagtataka kung bakit may pitakang nahulog mula sa bag nito. Sandali lang. Ano to? Kaninong wallet to? Tsaka, paano nakapasok sa bag ko to? Hoy, bata! Ha? Pitaka ko yan ah! Ha? Hindi ko naman po kinuha to eh. Hindi ko nga rin po alam kung bakit napunta yan dito sa bag ko. Maangang ka pa ah. Kitang-kita ng dalawang mata ko na nahulog ito sa bag mo. Magnanakaw ka! Ano? Hindi po ako magnanakaw! Aray! Hindi! Bitawan mo ako, kuya! Nasaan na ng pera ko? Ibalik mo! Hindi ko po alam kung ano sinasabi mo, kuya! Hindi! Wala po akong kinuhang pera! Maniwala po kayo sa akin! Dahil sa galit, binatukan ng lalaki si Anton. Namumula pa ang mukha nito habang kinukwelyohan ang binatilyo sapagkat paulit-ulit itong pinapaamin.
Sa gustuhang maibalik nito ang 10,000 piso, ay patuloy nitong niyuyugyog ang binatilyo. Kahit na tignan niyo po lahat ng gamit ko, wala po talaga sa akin yung pera niyo. Paano hindi ikaw? Huli ka na sa akto, magsisinungaling ka pa, ha? Kahit nga po tanungin niyo pa po si Aling Stella Teka lang, nasa na ba siya? Malakas na umiiyak si Anton, kaya't narinig ng kanyang kapatid ang palahaw nito. Nandilat pa ang mga mata ni Jessa nang makita niya sa bintana na hawak-hawak na lalaki ang kwelyo ng kapatid. Dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan ng mga ito. Hoy! Bitiwan mo kapatid ko! Wala kang karapatang saktan siya! Anong wala? Kung tinuturuan mo na magandang asal ang kapatid mo, di sana hindi niya aabutin to. Alam mo bang kinuha niyang pitaka ko? Ngayon, nawawala pa ang pera ko! Maniwala ka, ate! Wala po akong kinuha! Hindi magnanakaw ang kapatid ko! Kung gusto mo, halongkatin pa natin ang mga gamit niya para malaman natin kung nasaan ang pera mo! Hindi na nakapasok sa paaralan si Anton dahil sa pangyayari. Maya-maya'y dumating si Lolo Delphine at nasaksihan ng pagtatalo ni Jessa at Edgar habang umiiyak si Anton. Hoy! Ano bang nangyayaring kaguluhan dito, ha? Pinagbibintangan po kasi niya si Anton na kumuha ng pitaka niya. Pero wala naman po kami perang nakita sa mga gamit ng kapatid ko. Kilala niyo po kaming dalawa. Kahit anong hirap ng buhay namin, hindi po namin magagawang magnakaw. Paano napunta ang pitaka ko sa bag niya? Alam nga namang kusang naglakad yun doon. Kanina po, tinawag ako ni Aling Stella. Inayos niya yung damit ko, tsaka yung bag ko pinagpag niya dahil may dumi raw. Maya-maya, may napansin akong nahulog mula sa zipper ng bag ko. Hindi ko nga po alam na pitaka pala yun Ay, sige. Pupuntahan ko nga yung si Stella. Umiral na naman siguro ang kakatihan ng kamay niya. Pambihira talaga yung babaeng yun. Kuyumang kamao ni Jessa habang naglalakad patungo sa inuupahang bahay. Si Lolo Delphine ang kumausap kay Stella. Pakanta-kanta pa ito habang nagtitipo ng tuyong dahon sa likod ng bahay. Ay, Stella, parinig kang harit. Halika. Tay Delphine, magandang umaga ho. Ano po ba ang kailangan niyo sa akin? Oh, Anton, bakit umiiyak ka? Akala ko ba maaga kang papasok ngayong araw Gusto kitang kausapin May alam ka ba tungkol sa pitakang nahulog mula sa bag ni Anton? Ho? Anong pitaka? Hindi ko po kayo maintindihan. Tsaka, bakit ganyan na lang kayo kung makatingin sa akin? Hoy, ikaw Edgar ha? Di ba may trabaho ka pa? Paano ako makakapagtrabaho kung nawawala ang pera ko? Kahit pamasahe, walang natira sa akin. Ano naman ang kinalaman ko riyan ha? Aling Stella, sabihin niyo na kasi ang totoo. Ikaw lang naman ang umawak sa akin kanina Tapos biglang may nahulog na pitaka sa bag ko. Anong kinalaman ko riyan, Aber? Malay ko ba kung kinuha mo talaga? Bakit ako ang tatanungin niyo tungkol dyan? Pobre man ako sa inyong paningin, hindi ko magagawa ang binibintang niyo sa akin, no? Ang aga-aga sinisira niyong araw ko Umalis ng galit si Edgar dahil hindi nito nahanap ang kanyang pera. Bagamat patuloy na pinagpipilitan ni Aling Stella na wala siyang kinalaman sa nangyari. Ay, halina kayong magkapatid. Ay, tumahang ka na, Anton. Ako na ang bahalang kumausap muli kay Edgar, ha? Alam kong hindi mo magagawa ang binibintang niya sa iyo. Lolo, wala naman po talaga akong kasalanan Hindi ko po magagawang kumuha ng bagay na hindi po sa akin. Pumasok na lamang ng inuupahang silid ang magkapatid. Malakas ang kutob ni Jessa na si Aling Stella ang kumuha ng pera ng lalaki. Samantala, walang pagsidlan ng tuwa ang babae nang muling binilang nito ang pera.
Agad na napagpasahan ito ng mamalengke sapagkat wala na rin silang bigas. Lingid sa kanyang kaalaman, mula sa siwang ng bintana, sumilip doon si Jessa. Sumambulat sa paningin ng dalaga ang perang papel na binibilang ni Aling Stella. Magmamaang-maangan ka pa talaga, ha? Magpakasaya ka ngayon sa perang ninakaw mo. Dahil sisingilin kita sa ginawa mo kay Anton. Nagtaka rin si Mang Arnulfo na asawa ni Aling Stella kung saan ito kumuha ng pera sa pinamiling pagkain. Ngunit sinabi nito sa asawa na tumanggap siya ng maraming labahin. Pinagbawalang bahala na lamang yun ni Mang Arnulfo at nagpatuloy sa pagkain. Hindi nagpapansinan sina Aling Stella at Jessa habang nagluluto sa kusina. Mayabang pang pinapakita ng ginang ang adobong manok na niluluto nito. Hay nako, ang bango-bango talaga ng adobo. Tsak, mapaparami ako ng pagkain nito. Anton, tulungan mo akong dalhin ng kaserola at kaldero sa kwarto. Luto na tong kanin eh. Mamaya, bigla na namang mawala ang sinaing natin kapag naubos ang kanin ng iba riyan. Opo, ate. Nanlaki pa ang mga mata ni Aling Stella sa dalaga. Ngunit mapakla lamang itong napangisi sa kanya. Habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa, bago ito pumasok ng inuupahang silid. Ate, parang ang dami namang adobong niluto ni Aling Stella. Ngayon lang nangyari to ah. Magtataka ka ba? Yun na siguro ang pera ni Edgar na kinuha niya. Tapos ikaw pang pagbibintangan. Tuso talagang babaeng yun eh. Alam naman natin na siya ang sala rin sa pagkawala ng mga gamit, maging ng mga pagkain dito sa boarding house. Pero paano na yan, ate? Ako pa rin ang pinagbibintangan ni Kuya Edgar. Huwag kang mag-alala. Kinausap namin siya ulit ni Lolo kahapon. Humingi rin siya ng tawad sa pananakit niya sa'yo. Kahit hindi ko nakita na si Aling Stella ang kumuha ng pera niya, maliwanag pa sa sikat ng araw na siya talagang tunay na magnanakaw. Sa dami ba naman ng pinamili niya? Tsaka ang yabang pa. Kinagabihan na, habang mahimbing na natutulog si Antona, kinuha ni Jess ang lumang libro sa kabinet na pagmamayari ng namayapa nilang ina. Sinasambit niya ang pangalan ni Aling Stella habang pinapatak ang natutunaw na kandila sa isinulat nitong pangalan ng babae sa pulang papel. Ilang sandali kinuha niya ang inipong langgam at inilagay sa loob ng garapon kasama ang pulang papel. Inubos mo kasi ang pasensya ko eh. Pwes, nararapat lang to sa'yo. Pati kapatid ko, dinamay mo pa sa kawalang hiyaan mo ha? Ate, ba't gising ka pa? Brownout ba? Ha? Hindi. Matulog ka na lang ulit dyan. May ginagawa pa kasi ako eh. Dali-daling pinatay ni Jessa ang kandila at itinago ang mga gamit sa ilalim ng kama bago tumabi sa kapatid. Kinaumagahan, napabalikwas ng bangon si Aling Stella nang maramdaman na nangangati at tilabay kumapal ang kanyang bibig. Ganun na lamang ang pagkagulat nito nang makita sa salamin na halos naniningkit na ang mata nito sa pamamaga ng pisngi. Napasigaw ito ng malakas kaya't maraming nabulabog at nagising sa ingay nito. Ano nangyari sa mukha ko? Bakit biglang namaga? Diyos ko, baka nasobra na ako sa pagkain ng adobong manok. Sandali lang, nasa na ba ang gamot ko? Biglang napatili ang babae nang mabunggo siya sa pintuan dahil sa pagkataranta. Nagdagdagan ang sakit ng kanyang nguso nang masugatan at dumugo yun. Aray! Ang sakit ng bibig ko ah! Teka, maging ang mga kamay ko tinubuan ng butlig-butlig at nabamaga rin. Kumakain naman ako ng manok noon ah, at hindi naman ako allergic dun. Ngayon lang to nangyari sa akin ah. Siguro dahil sa matagal din akong hindi nakakain nun. Kaya ako nagkaganito
Oh, ate, parang si Aling Stella yun ah. Ang lakas ng sigaw niya. Na paano kaya siya? Hay nako, hayaan mo na siya. Maligo ka na lang. Mamaya mahuli ka pa sa klase mo. Sabay na lang tayong umalis. Mamaya kung ano na naman ang gawin nila sa'yo rito. Sige po ate. Bit-bit ang balde at sabon. Lumakad ang binatilyo patungo sa poso. Muli nitong narinig ang palahaw ni Aling Stella na animoy nasasaktan. Nagkataon na naroon siya sa tapat ng pintuan ng inuupang silid ng mag-asawa nang lumabas ang babae. Sumambulat sa paningin ng binatilyo ang namamagang mukha ni Aling Stella. Pilit pang pinipigilan ni Anton ang matawa sa itsura ng babae. Aling Stella? Ano po bang nangyari sa mukha ninyo? Nakikita mo naman namamaga, di ba? Magtatanong ka pa. Umalis ka na nga sa daanan dahil maghihilamos ako. Nagtatanong lang napakasungit nyo naman. Anong sabi mo, ha? Ang sabi ko maliligo na ho ako. Bahagyang natawa pa ang binata nang makita na kinakapa na lamang ng ginang ang tabo sa loob ng balde habang naghihilamos. Muli itong napasigaw ng makaramdam ng hapdi nang ibinuhos nito ang tubig sa mukha nito. Anton, tulungan mo ako. Ang hapdi ng pisngi ko. Pakikuha nga ang tuwalya kong nandyan sa silya. Aray! Ang sakit ng balat ko. Walang ya talaga tong si Arnulfo. Hindi pa rin nagigising Naku, huwag niyo po kasing lagyan ng sabon yung mukha niyo. Mas lalo pong lalalay ang sakit Anong gagawin ko? Ang kati-kati. Siguro dahil sa napapadalas na rin ang pagwawalis ko sa paligid kaya nagkaganito ang balat ko. Nakainom na ako ng gamot pero hindi pa rin nawawala ang pangangati. Lumabas ng bahay si Jessa upang mag-igib ng tubig. Napataas pa ang isang kilay niya nang makita si Aling Stella na hindi mapakali habang pinapahid ng tuwalya ang mukha nito. Nakakatawa kang pagmasdan sa ganyang ayos. Ang yabang mo kasi. Pwes, magtiis ka. Ate, tignan mo ang nangyari kay Aling Stella Hindi kaya allergy yun? Hindi ko alam. Bilisan mo na nga maligo, 6:30 na Mag-aalmusal pa tayo. Tila ba'y walang pakialam si Jessa sa babae. Hindi siya nakaramdam ng awa sapagkat nangingibabaw ang kanyang pagkainis kay Aling Stella. Simula ng araw na yun, hindi na masyadong lumalabas ng bahay ang babae dahil mas lalong lumala ang pamamaga ng kanyang mukha at kamay sa tuwing naaalikabukan. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi dahil sa pangangati at hapdi ng kanyang balat. Kahit naubos ko na ang gamot na ibinigay ng doktor sa akin, hindi pa rin ako gumagaling. Siguro, kaparusahan na to sa lahat ng ginawa kong mali. Handa kong baguhin ang masama kong gawain. Gumaling lang ako. Hindi ko na talaga kaya ang nangyayari sa akin. Halos isang buwan ding naghirap si Aling Stella. Napagpasyahan ni Jessa na bawiin ang sumpa ng kulam sa babae dahil napansin itong bumait ito. Ating gabi, kinuha niya ang garapon kung saan niya inilagay ang papel. Muli niyang binuklat ang lumang libro at binasang nakasulat doon. Maya-maya'y sinunog ng dalaga ang pulang papel at inihipan ng abo palabas ng bintana. Kinaumagahan, unti-unting nawala ang pamamaga sa kamay at mukha ni Aling Stella. Nakatulog din ito ng mahimbing dahil nawala ang sakit nitong iniinda. Ngunit nanatili ang mga bakas ng butlig sa mukha nito at kamay. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na gumagaling ang babae hanggang sa tuluyan nang nawala ang sakit at pamamaga sa mukha nito. Nakakalabas na rin siya ng bahay na hindi napapasigaw sa sakit.
Paalis na sana patungong paaralan si Anton nang bigla siyang pigilan ni Aling Stella. Aling Stella, bakit po? Anton, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero sana mapatawad mo ko. Pinagsisisihan ko na talaga yun. Ano po ba yun? Ang totoo, ako talaga ang kumuha ng pera ni Edgar. Sorry, dahil gipit lang talaga kami. At ikaw pa ang napagbintangan. Kasalanan ko ang lahat. Pakiramdam ko, nangyayari to sa akin dahil sa maling ginawa ko sa'yo. Matagal ko na po kayong ipinatawad, Aling Stella. Basta, huwag niyo na pong uulitin yun, ha? Oo, pangako hindi na. Para makabawi ako sa inyong magkapatid. Ako na lang ang maglalaban ng mga damit niyo bukas. Naku, hindi na po, Aling Stella. Kaya ko na po yun. Pinahid ng babae ang luha at niyakap ang binatilyo. Nagkataon na lumabas din ng bahay si Jessa at nakita niya ang tagpong yun. Bagya siyang napangiti at nilapitan ng babae upang kausapin. Mula ng araw na yun ay tuloy-tuloy na ang pagbabago sa ugali ni Aling Stella at hindi na nangunguha ng mga gamit na hindi sa kanya. Umalis na rin si Edgar sa inuupahang silid dahil nadistino na ito sa ibang lugar. Jessa, alam kong hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo sa akin. Sorry sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Talagang magpapakabait na ako. Pinatawad ka na po namin. Basta ang importante, tinanggap ninyo ang pagkakamali ninyo. Hindi pa naman po huli ang lahat para magbago Maraming salamat sa inyong magkapatid, ha? Sige ho, mauna na po kami. Maaga pa kasi ang pasok ni Anton O siya, mag-iingat kayo, ha? Bahagyang napangiti si Aling Stella habang tinatanaw palayo ang magkapatid. Tila ba'y nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang ipagtapat nito ang nagawa nitong kasalanan, dahilan na muli silang magbate. Bagamat lingid sa kalaman ng lahat na si Jess ang may kagagawa ng pamamaga ng mukha ni Aling Stella sa pamamagitan ng kulam. Upang mabigyan ito ng leksyon dahil sa masama nitong ginawa kay Anton at sa iba pang mga boarders. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Jealine Garcia from Pampanga. Shout out kina Elijah and Alicia. Greetings coming from Ann Henry. Shout out sa Sobremonte family, SPK family, at kay Jessica Sobremonte. Shout out kina Joel, Bojo, Taba, Jason, Tomas ng Friends Motorcycle Shop. Shout out sa mga solid ingkong natin na sina Yume, Nicole, Yorhaina, at syempre kay Eunice Dagitera at sa asawa niya si Rolly Mar Dagitera from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Hi kay Sharona Vlog from Qatar. Hi kay Tugadi Mercado from Saudi Arabia. Shout out kina Ate Auring, Minda, Leslie, Ne, Ruth, Faye, Poging J at kay Marco Nanyes ng Amira Boxes Handicrafts. Hi kay Tina Dekit from Muñoz. Shout out kay Kay Romero Mata from South Korea. Uy, may taga South Korea na tayo. Salamat sa panonood, Kay. Shout out na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa South Korea. Mabuhay po kayo. Shout out sa Reyes family at Gawaran family ng Madrid, Spain. Kay Nanay Anang Gawaran, kay Maylin at Mau ng Bacoor, Cavite. Greetings coming from Leia Gawaran. Shout out sa Pedraza family, Bukabok family, at syempre kay Mary Pedraza na nasa Malaysia ngayon. Mabuhay po kayo mga Pinoy dyan sa Malaysia. Hi kay Christina Fabelon from Marinduque. Hi kay Grace Valdehuesa from Doha, Qatar. Mabuhay po ang lahat ng Pinoy dyan sa Qatar.
Hi kay Vince Smokers from Ilocos. Shout out sa Baredo family and Alaro family from Capiz. Greetings coming from Danila Baredo. Hi kay Leia from Japan. Hi kay Girly Venecio from Kuwait. Mabuhay po ang lahat ng Pinoy dyan sa Kuwait. Shout out sa mga taga-Matalam at kay Chari Amwala from Saudi Arabia. Binabati ko na rin po lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Mabuhay po ang Pinoy. Hi kay Rose Hunt from Missouri, USA. Shout out kina Christopher at Jesseline from Tibuli, South Cotabato. Greetings coming from Jenilyn Castor. Shout out kay Larry Lakindanum. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yun, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganon din po yung kay Kuya Louie Horror Stories na special guest po natin today. Malaking tulong po ang suporta nyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kahapon kasi, nagkasugatan... Ay, sorry. Hindi kita marinig eh. Ang sabi ko ho, may iwan ko na po kayo. Sus, dati hindi ka naman po sorry. Halika muna rito. Aayusin ko lang ang kwelyo ng uniforme. Hindi ko nga rin po... sorry. Kung tinuturuan mo na magandang asal ang kapatid mo, di sana, hindi niya aabutin to. Sorry po. Kung tinuturuan mo na magandang asal ang kapatid mo, sorry po. Kanina po, tinawag ako ni... sorry po. Tsaka yung bag ko pinagpag niya dahil may